Ayan, so hello po at eto na naman po si Annie Sipcon at pagpapatuloy lang po natin ang ating serye no sa nangyari ngang vlog natin nung nakaraan at doon nga tayo tumigil sa nagbenta na nga po. Okay? So yung isiniwalat niya nga po na nagbenta na. So ngayon po ay pagpapatuloy natin ang kanyang pagsisiwalat, kanyang re-reveal ng katotohanan, no? At kayo na lang po ang bahala na po kayo kung talagang maniniwala kayo. Mas maganda po na maniwala kayo. So ito po ang pagpapatuloy ng ating serye na sinasabi nga po natin na nangyari dyan sa panunungkulan at sinabi nga nito sa panunungkulan ni Isko. At sinasabi nga natin dati nung last vlog natin na ito po ay mga supporters ni Duterte, ng mga Duterte. At alam na alam naman natin na ang ating Pangulong Marcos ay nagagalit na ngayon. So, nananawagan din siya na talagang mga bago na ang iluklok natin sa ating pamahalaan, sa ating mga city, sa ating mga bayan, alright? Lalong-lalo na dyan sa Maynila. So, eto po ay nangyari sa Maynila. So, sabi nga niya ay 3 years ago, ganito ang nangyari sa pamumuno nga nung ni Isko. Alright? So, pagpatuloy po natin. Ito po. Sino yung dinadahilan nila dahil sa pandemic? Opo, yun po ang dinadahilan. So, dahil na po sa pandemic, ginamit ang pondo, samantalang umutang din po ng 15 bilyon ang lungsod ng Maynila, maliban po sa pagbibenta. So, lahat po ba yun ipinakain sa Manileño? Hindi naman po steak ang kinain namin. Okay, itong bentahan na nangyari, yung Harrison Plaza, CCM Building, yung Divisoria, Paco Market, ano ito, mag-aari ba ito ng Maynila? Gobyerno ito? Opo. Paano na? Nasaan na ngayon ito? Sinong bumili? Mga private. Makasingit na nga po. Sige po, ma'am. Kasi po, So, yon, no? Ang sinasabi niya dito ay talagang ibinenta nga at nagkautang pa ng 15 million. So, 15 million pa lang ang sinasabi niya ditong utang ng Maynila. So, sinasabi nga niya dito, hindi naman sila kumain ng steak. At alam naman natin na yung steak ay napakamahal. So, syempre, namigay din siya ng mga ayuda sa ating bayan. At ang alam ko, ang pinamigay niya ay bigas, mga sardinas at noodles. Mga ganun lang po ang mga pinamigay. So, kahit saan naman po ay namimigay ng ayuda. Dito nga sa ibang bayan nga po ay 8,000 pa ang pinamimigay. So, wala po sila dyan na nabanggit na ganong kalaking halaga ang binibigay sa Maynila. No? Kung ganon talaga kahalaking halaga ay maaaring malaki ang naging ayuda sa Maynila, pero hindi pa rin sapat na magbenta at mangutang ang lungsod ng Maynila, di ba po? yung pong Universidad de Manila na ang nangangasiwa po ay City Hall, ito po ay isang TESDA dati na pinakikinabangan po ng mga taga Maynila, lalong-lalo na po yung mga kapuspalad na walang pampaaral sa kanilang mga anak. Ngayon, makikita mo po dun sa tulay ng Loton na ang nakalagay na po ay Dr. Henry C. Ang nakalagay dun sa building. So yun, ibig sabihin po yung Universidad de Manila ay talagang ipinagbili kay Henry C. So alam naman natin na si Henry C ay ang may-ari ng SM, di ba? At syempre napakayaman nito. So yan nga yung balak at ibibenta talaga ito sa mga mayayamang negosyante. At syempre si Henry C ay isang Filipino-Chinese na syempre nakabase na rin dito sa Pilipinas. Siya po ang napagbilhan ng Universidad de Manila. Alam na alam nila yan dahil sila po ay kawani. So naano nila, na nakita nila or nasaksihan nila ang mga bagay na yan dahil nga po sila ay employee
ng munisipyo. Alright? So, hindi po ito masasabing fake news kasi alam nila lahat ang nangyari dyan sa Maynila. Ito pa po, bilang po isang kawani ng gobyerno, alam na po ng buong Maynila at lungsod ng Maynila ang ginagawa po ni Hani Lacuna, ni Dr. Pangan, na ang mga hospital po ay sira-sira, walang gamot, walang mga supplies na ginagamit, walang gamot. So yon, yung hospital na Maynila ay mga walang gamot. Naalala nyo yung nag-viral dati na talaga namang nagwala siya dahil nga hindi iniintindi yung anak niya na halos hirap na nag-viral po yun dati. So yun, inimbestigahan nila at talaga namang nakita nila na walang gamot, kulang ang mga nurses, kulang at syempre yun nga ang sinasabi nilang sira-sira na ay yung mga kisame tumutulo. At pagka umuulan tumutulo, syempre sira-sira na yung kisame. And syempre ang dami-daming pera ng Manila. Alam natin na dapat inaayos ito. Pero imbis na ayusin ito ay talagang ang alam nila ayon sa kanila ay ibinenta ito. Pakinggan pa po natin. Walang yung mga panghalo sa laboratorio. Wala din po yan. Kaya pag pupunta ka, ang sasabihin sa'yo, pumunta ka na lang po doon sa private o kaya ipapasa ka na lang po namin doon sa PGH. Kasi so, grabe no, grabe kagarapal talaga yung ospital ng Maynila samantalang dati kahit papano ay okay naman yung ospital ng Maynila. Wala namang nagrereklamo. So ngayon po talagang maraming nagrereklamo dyan sa ospital ng Maynila. No? Pero ngayon syempre, nakita nyo naman mag-e-eleksyon na. Kaya medyo ginagalingan na nila, no? Wala pong gamot na panghalo para sa inyong laboratorio. Ito pa po ang masaklap. Nung mga nakaraang buwan po, ay ibinenta na din daw po ni Hani Lacuna ang lumang ospital ng Maynila. Napakasakit po kasi po kami taga Maynila at unang-una po kami po ay kawani ng lungsod ng Maynila. Ibinenta na yung ospital ng Maynila. Saan yung mga, paano yung mga doon, residente ng Maynila, anong gagamitin? Grabe no, binenta na daw. Binenta na raw po. Sila kasi kawani kaya alam nila. No? So, nagbabase lang po ako sa mga sinasabi nila. So, if kayong mga taga Maynila ay talagang nako-curious o nalilito, confused, even curious kayo kung talaga namang ibinenta, kayo na lang po ang mag-imbestiga. Pwede po kayong pumunta sa Maynila, no? Pwede po kayong pumunta sa Manila Hospital at syempre magtanong doon, no? Alam naman ninyo kung paano magtanong. Kung ano ang pamamaraan nyo para itanong ito. Kahit ako, alam ko kung paano itanong ito. Alright? So, ayan. May tinatanong dyan kung paano na yung gagamitin ng mga netizens ng Maynila. Yun nga po, masundan ko rin lang po ang kanyang sinasabi. Despite po ng sangkaterbang bentahan na nangyayari, ay hindi po nabibigay ng maayos ang sweldo ng empleyado. Delayed po ang mga job order employees ay hindi po sumusweldo ng ilang buwan. Bakit gano'n? Sangkaterba ang bentahan, bakit hindi maibigay yung mga benefits na dapat ng mga Grabe talaga, di ba? Grabe talaga yung anomalya dyan sa Maynila, no? Delay ang mga sahod ng mga kawani. Diyos ko, grabe. So, yan ba yung iboboto nyo, no? Yan ba? Ay, nako. Pagka ganyan ang ganyan, mangangako lang po yan. Mangangako lang po yan ngayong eleksyon, no? So, yan na nga po ang sinasabi natin. Magising na po tayo mga taga Maynila. Wag na po nating tingnan yung gwapo, yung mukha, yung kasikatan, yung sabi kasi nila nagawa niyan dati, nilinis yung Maynila. Oo nga nilinis pero napakahigpit.
Kinawawa rin yung iba, yung mga vendors, halos wala silang napagpwestuhan ng kanilang mga paninda. Dapat, kung nilinis niya yung Divisoria, may pinaglagyan sana siya ng mga vendors na naghahanap buhay para sila ay makakain, para sila ay may mapanggastos sa mga nag-aaral nilang mga anak. At ano pa ba, may mga tinulungan din na mga may mga tinutulungan din kasi siyang mga iba na mga pamilya. Pero napakakonti. Dapat lahat, hindi pwede yung mamimili ka lang, di ba? Dapat lahat sila tutulungan, may programa. Ganon. Tapos, kahit malinis na ito, marami pa rin mga walang sariling lupa, sariling bahay, 'di ba? O, paano na 'yan? Malinis nga ang Maynila pero marami pa ring naghihirap, no? Maraming tao sa lansangan. Kaya ganon, dapat iniisip natin yung mga programang ganon na pwede naman talagang mangyari dahil nga napakalaki ng pondo ng Maynila, no? So ito po ay para sa ating kaalaman diyan sa Maynila, no? Hindi lang siya ang tumatakbo. Hindi lang si Isko, hindi lang si Lacuna, no? Meron po tayong tumatakbo na napaka maawain, may malasakit at talaga namang tumutulong na ito. Diyan mismo sa lungsod ng Maynila. 3 years na po siyang tumutulong diyan sa lungsod ng Maynila. Hindi lang siya tumutulong, talagang bumababa siya sa bawat distrito ng Maynila. At yan po ay si Super Mara Tamundong. No, believe ako rito kay Super Mara Tamundong. Siya po ay matalino, maganda, no? Kung gwapo yung gusto nyo, maganda po siya. Artistahin din po, no? Hindi nga lang talaga siya pinayagan ng kanyang nanay na mag-artista dati, pero artistahin din po. Napaka down to earth. Wala pong masamang tinapay para sa kanya. Matalino. Tapos din po siya ng college. Sa La Concordia College siya tapos, tama ba? Oo, sa may La Concordia. And then, ano pa ba, ang katangian niya, maawain, at lalong-lalo na po sa mga senior citizens. No, siya po si Mara Tamundong. No, dapat natin pong isipin lagi 'yon. At iba naman, bago naman, no? Tama na yung mga trapong politician, tama na yung mga pabalik-balik na politician, no? At tingnan nyo na lang po yung issue, tingnan nyo na lang po yung nangyari sa inyo past years, alright? Hindi po yung yung magagawa niya pa ngayon na nababalik siya. Dapat tingnan natin yung mga nagawa niya dati. Kasi kung nagawa niya ng maganda ang takbo ng Maynila, dapat nandiyan pa rin siya. Hindi niya kayo iniwan, inayos niya ng talagang mahusay. Inayos niya ng husto ang Maynila. Alright? Hindi Talagang alam niyo na ang pakay niya. So, ayan, hanggang episode 3 tayo. Pagpatuloy pa natin to for the meantime. Ayan, bye-bye muna until next episode uli. Bye-bye po.